Welcome back to a series so mysterious, even Illuminati subscribed. In today's video, alrighty mga kaunggoy, it is I, Manong Jaire, and welcome back to a Cheese Miss video. Welcome back to the legendary series mga kaunggoy. The legendary series mga kaunggoy, We Kilo Money Saga mga kaunggoy, okay? So, for today's topic, pag-uusapan natin a bunch of new updates on the entire Dudut and Chloe issue ng Team Payaman. And there's a bunch of more updates mga kaunggoy. Bago tayo magsimula mga kaunggoy, subscribe to this channel or else magiging jowa nyo si Liante Guzman, your cook. Let's up those numbers! Nico David actually helped a lot in helping me think about this video mga kaunggoy kasi panoorin nyo itong video. I think for more context gusto ko panoorin nyo muna yung video ni Nico David bago kayo pumunta dito kasi ang dami nating hihimayin dito kasi as you can see ang dami pa palang mga into the rabbit hole. Now here's the thing. Si Chloe, dinenay niya, no? Dinedeny niya, ito yung reply niya sa isang nagtanong about sa issue, mga kaunggoy. So, sabi niya, hindi daw totoo, utang na loob, no? So, dinedeny niya yung issue. Parang siya na mismo, nagsa-stand her ground na siya on the entire issue tungkol dito sa breakup kineme, mga kaunggoy, alright? Kasi, karamihan ng mga naririnig natin lalo sa Reddit and sa kung saan man, sabi ni ganto, ganyan, yung car fund, ganto, ganyan, meron daw sinaman, blah, 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 may cheating daw na nangyayari. When in fact, wala namang evidence mga kaunggoy, no? Magpo-post sila ng ganun sa Reddit, kaso wala namang evidence mga kaunggoy. Kaso, if you would go further deep into the rabbit hole, marami kayong makikita sa issue na to mga kaunggoy. And thankfully to Sherlock Holmes, aka Nico David, Sherlock Holmes David mga kaunggoy, napaka internet detective, no? So ginamit niya yung pagka-internet detective niya on this entire issue. Hinimay-himay niya lahat. Basta panoorin niyo yung video na yun mga kaunggoy. Okay, so pinakita niya various mga posts and alam mo yun, nag-react yung various Team Payaman members sa ganito, nag-react sila. Hindi naman react, nag-post sila ng medyo cryptic na parinig. Lalo na sa story, ito, si Vien, hindi ko alam kung paano ibasa, basta si Vien, ayan, sabi niya, pinost niya sa IG story niya, right? I think IG story to, yeah, IG story nga to. Sabi niya, ang shinare niyang IG story is, stop playing victim in situations you've created, then flip the story to manipulate people to think you're innocent. Okay. So, I'm guessing na kaya niya pinakita itong, itong IG story screenshot na to kasi pinost ni Vien yan ng very, very recent during the entire Dudut and Chloe issue mga kaunggoy, breakup issue, okay? So I think that's very interesting. So dinenay man ni Chloe yung issue pero may mga post kasi na cryptic, na very cryptic na that would lead to that shit. Okay, so ito IG story ni Tita Chrissy Aquino dito sa pickleball, no? So, meron kasing connections na ang Team Payaman sa pickleball, parang naging sports na ata nila, and sabi daw nila wala daw si Chloe dyan, okay? Actually, real talk mga kaunggoy, friend ko si Tita Chrissy Aquino sa Facebook, and nakausap ko na siya, nakachat ko na siya dati, no, nakachat ko na siya dati. Kaso lang, gusto ko sana siyang tanungin about the further details about etong issue na to. Kaso, medyo nahihiya kasi ako. Medyo nahihiya ako na tanungin siya about sa details ng issue kung ano ba talaga nangyari. Alright? I think that's an internal matter. Sa tingin ko, internal matter yan na ayokong
Basta ayoko like mag-step in or mag-invade ng kung ano man na nangyayari. Like, kasi sino ba ako? Sino ba ako para tanungin si Tita Chrissy or isa sa mga Team Payaman na, ano nangyayari dyan sa sa Dudut at Chloe issue, mga kaunggoy. Like, ayoko naman I don't wanna barge in, mga kaunggoy, kasi that's very weird, alright? Pero, so, eto ako, looking from the outside, so, tinetake ko na lang yung mga clues, no? Tinitingnan ko na lang yung mga clues and the hints na nakikita ko sa mga online at sa mga various internet detectives tungkol sa issue na ito, mga kaunggoy. So, I am completely in the dark in this one. So, etong clip na to is skit to, no? Skit na meron daw parinigan na nangyayari and may mga comments dyan that hint towards a something mga kaunggoy, right? Tapos ito naman si Maki Chismis may pinost, pinapakita niya na nag-react si Kaka at si Pat Velasquez. Actually, nung dinouble check ko to, hindi ko makita yung either that or nahilo lang ako kaka-scroll kaya hindi ko nakita yung mga pangalan nila na naka-react. Pero apparently, there are screenshots na pinapakita na nag-react sila sa post na yan about sa previous post ng Maki Chismis about sa issue, mga kaunggoy. So, the Team Payaman members reacting to posts about the issue. That really says a lot, right? That really says a lot. Okay, so, ito, post ni Nico David. Ayan, post ni Nico David sa naalala niyo in the previous episode, pinag-usapan ko yung bullshit post sa Reddit, mga kaunggoy. Ayoko muna paniwalaan yung Reddit post na yun kasi walang sapat na ebidensya. So, bakit ko paniniwalaan kaagad? Kasi wala naman sapat na ebidensya no? Like, what the fuck, man? At least kung magpo-post man kayo ng ganon, at least post some pictures or any tangible evidence na madaling ma-decipher, hindi yung bullshit story na ganito. Kasi, una, walang proof, kaya paano namin paniniwalaan yan? It's probably chismis lang yan, no? I would consider this as bullshit, no? Actually, karamihan ng mga nakikita ko sa Reddit, medyo chismis at medyo ang dami doon out of context and ang dami doon medyo shit. Medyo shit, no? Ang daming twisting of reality doon sa Reddit na yun. Okay, so si Nico David. Ito yung comment section ng post na yun. Moral of... What the fuck? Moral of the story. Oh, God damn it. Okay, so ito may nagsabi, ito nakalagay, baka true naka-react si Ate Mau. So, okay, so, etong Ate Mau character, I think she's part of Team Payaman din. Kaya siya very, like, it's a big deal kung bakit siya nag-react sa post ni Nico David tungkol sa mga bullshit stories na to sa Reddit, mga kaunggoy. Alright? So, medyo, okay, so, nag-react ang isang Team Payaman member about that post on Reddit. So, medyo, oh my God, okay. Actually, feeling ko, sasabog yung utak ko pag halimbawa, nag-react let's say mag-react si Kong or si V. Pag sila nag-react, sasabog talaga utak ko na, oh my God, okay, there's really something wrong, mga kaunggoy. There's really something wrong, mga kaunggoy. So, ito, si Mau Anlakan. Hindi ko alam kung tama yung nakasad emoji siya, nakasad react siya sa post ni Nico David. So, okay, that says a lot. That says a lot, mga kaunggoy. If she reacted ng sad emoji, there's probably some meaning behind that kung bakit yan yung react niya sa post, mga kaunggoy. So, Mau Anlakan, ayan. I'm probably botching the pronunciation of the name, so I apologize in advance. Ito siya. Okay, so as you can see, she's part of Team Payaman, mga kaunggoy. So, that's really a big deal if a Team Payaman member reacts to the shit. There's probably something there. There's probably something deeper. Although, mga kaunggoy, medyo
who knows, maybe this is for the hype. Alright? Alam nyo naman yung social media, alam nyo naman yung galawan sa YouTube, Facebook, social media, all these platforms. Alam nyo naman, like, yung mga hype, yung mga ginagawa nila for the hype, mga kaunggoy, for the content, for the clicks, for the engagements. Alam nyo naman yun, mga kaunggoy, kaya medyo skeptical pa ako sa mga bagay. Okay, so ito, Vivian, medyo malabo yung screenshot ko about this, pero pinarinig niya sa tawag dito, sa Instagram story niya. Sabi niya, me avoiding questions at all costs. Oh my god. Oh my god. Now you're seeing the connections. You could connect the dots, mga kaunggoy. And ito, may pinost si Tita Chrissy Achino, mga kaunggoy. Okay, so ito yung video. Apparently, meron daw tinanggal dyan sa video na yan. So, it's very interesting. As you can see dito sa video naman, nakalimutan ko ito ata yung kay Mau Anlakan, no? So, sa kanya ata itong video na to, like sa TikTok. And here you could probably see Chloe is in the shot, mga kaunggoy, habang dito may tinanggal daw dito. So you guys just go ahead and just panoorin nyo na lang tong video ni Nico David, mga kaunggoy. It's very interesting, right? Napakagaling niya maghimay ng informasyon at yung mga evidences, mga kaunggoy. Okay, what is the bottom line here? Wag mo na mag-take ng sides unless alam nyo na lahat yung full context. All sides. Both sides, mga kaunggoy. Both sides. Okay? Bago kayo mag-form ng sarili nyong opinion or kung ano man yung nasa isip nyo, mga kaunggoy. Okay? So, pag-isipan nyo muna. Like, tulad ng ginagawa ni Nico David, hinimay-himay niya yung mga impormasyon. Kino-connect niya yung dots. Sherlock Holmes, ladies and gentlemen. Detective, ladies and gentlemen, mga kaunggoy. Holy shit, man. Mapapaisip ka sa sinabi ni Chloe nung dinenay niya yung allegations, mga kaunggoy, nung may nagtanong sa kanya about sa car fun, pickleball, blah, blah, blah. Pero, kung makikita niyo yung mga posts and yung mga patterns ng posts sa Team Payaman or various Team Payaman members, you could see something like brewing in the distance. May makikita kayo parang may nangyayari. May nangyayari, mga kaunggoy. May nangyayari na. Kaya, I can't shake this feeling na meron pang lalabas. Right? There's probably gonna be a part 3 to this legendary saga, mga kaunggoy. A brand new saga here in this legendary series, mga kaunggoy. Kumbaga, itong series na to, which is Wikilo Money Saga, parang meron siyang mga series siya, pero may mga kanya-kanyang arcs yan eh. May mga kanya-kanyang story arcs yan, parang anime, no? Hindi lang naman isa yung character sa sa series na to. Maraming characters dito, mga kaunggoy. So may kanya-kanyang arcs yan. Ito, nandito tayo sa Team Payaman Chloe Dudut arc, mga kaunggoy. So marami pa tayong mapag-uusapan dito. Stay tuned, mga kaunggoy. 2026 is gonna be a banger, right? We're gonna make a lot of money in 2026, mga kaunggoy. It's all about the money, mga kaunggoy. Right? So ayun lang naman. What are your thoughts on this entire issue? Ano masasabi nyo sa mga bagay-bagay na natutunan nyo? And I want to end this video by saying, alam ko paulit-ulit na ako dito, pero guys, kung merong issue, bago kayo mag-take ng sides, or may taong, or meron kayong ibabash na tao, alamin nyo muna yung all sides of the stories, lahat ng facts. Wag lang yung rumors, facts. Hanapin yung mga ebidensya, hanapin yung mga resibo, receipts, mga kaunggoy. And that's where you can form your own opinion. Or, kung meron mang receipts, like halimbawa, may mga resibo, may mga receipts, may screenshots, may photos, hantayin nyo yung context ng both sides.
Hindi lang context ng isang side, both sides. Context, mga kaunggoy. And then you can form your own opinion. Right? Yun lang naman, mga kaunggoy. And that's the bottom line because Manong Jared said so. Like, comment, share, and subscribe. Click this video. Subscribe to the Manong Jared channel or else magiging jowa mo si Lian de Guzman. Lagot ka! You're cooked! I gotta head out.